Magandang umaga, Baliwag Alliance Church. Isa pa po, magandang umaga, Baliwag Alliance Church. Requesting everyone to please stand. Nang muling mabuhay si Jesus, siya ay nagpakita kina Maria Magdalena. Ang lahat nga po ng kababaihan ay sumigaw ng Alleluia! Si Jesus rin po ay nagpakita sa mga disipulo. Lahat naman po ng mga kalalakihan. Sabihin niyo po, Alleluia! At panghuli, nagpakita rin si Jesus sa higit na 500 na mga kapatid sa pananampalataya ng sabay-sabay. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Alleluia! Si Jesus ay buhay! Amen and amen. Basahin po natin ang ating call to worship sa pagpapatuloy po ng ating worship service ngayon. Na makita po natin sa Matthew 28, verses 1 to 10. Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the tomb with fear and with great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice." So they came and held him by the feet and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Let us pray. Aming dakilang Diyos na nasa langit, maraming pong salamat sa inyong kadakilaan. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ipinadala niyo po para sa amin si Jesus upang aming maging tagapagligtas. Na siyang kusang nag-alay ng kanyang sariling buhay para maging kabayaran sa aming mga kasalanan. Aming Jesus, kayo po ay nabuhay katulad namin. Namatay para tubusin kami sa aming mga kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, kayo po ay muling nabuhay. Isang katibayan na napagtagumpayan nyo na po ang laban sa kasalanan at kamatayan. Ngayong araw po, hindi lang po namin inaalala ang araw na ito, pero kinikilala din po namin at kami ay nakikiisa sa pagbabahagi ng kadakilaan na pinakita niyo po sa amin para ma-share po namin sa iba. Nawa sa aming worship service ay mabigyan ka namin ng nararapat na papurit pagsamba sa inyong pangalan sa lahat po ng bagay na ginawa niyo po sa amin. Kayo nawa ang maitaas sa aming pag-aawitan. Kayo nawa ang siyang maging sentro ng mensaheng aming pakikinggan. At kayo nawa, Jesus, ang siyang aming maging lakas at matibay na pundasyon sa aming pananampalataya. Amen at amen. At ngayon naman po, tayo po ay mag-aawitan dahil si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Amen. Tayo po ay pangungunahan ng worship team. Good morning po, Baliwag Alliance Church. And good morning po. Parang mahina
Wala pa. Isa pa. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Yan, magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nakasubaybay po sa ating FB Live. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon and Blessed Easter po sa ating lahat. Ngayong umaga, habang pasikat po ang araw, gusto ko lang po ipaalala sa bawat isa na hindi po kayo nag-iisa sa mga pinagdadaanan ninyo. Maybe some of you came here today na may mabigat na dalang problema, may pagod, or may answered prayers na dinala sa Panginoon. Pero today is a reminder na may Diyos tayong buhay. Hindi natapos yung kwento sa krus because Jesus rose again. At kung ano man yung patay o parang wala ng pag-asa sa buhay natin, kayang buhayin ulit ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung song na kakantahin po natin today, yung For All You've Done, is our personal thank you kay Lord. Hindi lang dahil okay ang lahat, kundi dahil sa kahit nasa gitna tayo ng mga pinagdadaanan natin, mga struggles, ay hindi tayo iniwan ng Panginoon. He has been faithful kahit minsan hindi natin napapansin. So this morning, I encourage everyone na ibigay po natin yung puso natin sa pagsamba. Kung pagod ka, worship anyway. If may pinagdadaanan ka, worship anyway and offer it to God. And if you're grateful, praise even louder. Let's worship God. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came in from the everlasting to the one with
My Redeemer lives. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po natin kantahin yung next song, gusto ko lang po ipaalala sa atin kung gaano kalalim yung ginawa ni Jesus para sa atin. Minsan po nakakalimutan natin kung gaano kamahal yung sacrifice or yung binayaran niya sa krus na hindi naman dapat. Hindi lang po ito basta sacrifice. Binigay niya yung buhay niya, dumanak yung dugo niya para linisin tayo sa kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay. Sabi nga po sa Ephesians 1 verse 7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins." Dahil sa dugo ni Jesus, tayo po ay pinatawad, tinubos at tinanggap muli ng Diyos. Kaya habang inaawit po natin ito, gawin po natin itong personal prayer. Alalahanin mo kung saan ka kinuha ng Panginoon. Alalahanin mo yung grace niya sa buhay mo. If you feel unworthy, remember that His blood made you worthy. And if you feel far, remember that His blood brought you near. So today po, with all humility and gratitude, let's say, thank you, Jesus, for the blood. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid it on the street. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now there's no sting, and life has
into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. All for love the Father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cried, for love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And
we thank you sa sacrifice po na ginawa ninyo para sa amin. We are not deserving of the love na binigay nyo. That all for love, your Son has been crucified on the cross. Na kahit hindi kami deserving, Panginoon, you made us worthy through your blood, Panginoon. At sa inyo po namin, inaalay ang lahat ng ito. Tunay nga, Panginoon, na everything we need ay ikaw, Panginoon. At kayo, Panginoon, yung patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa. We surrender to you everything. In your mighty name we pray. Amen. Muli, maraming salamat po, music team. At ngayon po, makakaupo na po tayo. At habang tayo po ay nagsisettle down, tayo po ay makakarinig ng isang song offering na dadalhin sa atin ng BAC Choir entitled Calvary.
Maraming salamat po, Baliwag Alliance Choir. At ngayon po tayo po ay dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maaari ko po bang request ang lahat na tao po ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa John chapter 20, verses 24 to 29. John chapter 20, verse 24 to 29. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came. The doors being shut, and stood in the midst, and said, "Peace to you." And he said to Thomas, "Reach your finger here, and look at my hands. And reach your hand here, and put into my side. Do not be unbelieving, but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Mari na po tayo makaupo. At ngayon naman po, para po sa ating mensahe, tayo po ay makakarinig ng mensahe galing po sa Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na si Pastor Ayan Fuentes. Hello. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning. Wala po bang na-late ngayon? Ako kasi na-late eh. Oo. Pero praise the Lord kasi nagising ako. Hindi po nagtumunog ang aking alarm clock today. Pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi alam ko si Lord yung gumising sa akin. Tapos hindi ko rin nararamdaman kasi yung aking mga kapitbahay kaya na-late din ako ng gising. Tayo po ay nasa panibagong tema natin sa buwan na ito. Ang ating tema ay deliverance or pagliligtas, kung saan lahat tayo ay naniniwala and we acknowledge that God, si Lord mismo ang siyang nag-alis sa atin sa kamatayan at tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang tanging daan upang tayo din ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Alam niyo po, ang Christianity, meron pong dalawang uri ng doctrine or doktrina. Ang major at ang minor doctrine. Ang minor doctrine po, ito po yung doktrina kung saan ang mga katuruan na katulad nito ay ginagamit sa pamumuhay ng tao, pero hindi po siya kinakailangan para sa kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, pare-parehas po tayong mga Kristiyano kung magkakaiba man po tayo ng paniniwala patungkol sa mga minor doctrines na ito, ay wala pong problema dahil hindi naman po ito nakakaapekto sa kaligtasan ng tao. Halimbawa, pagdating sa pagkain, maraming denomination ang naniniwala or medyo strict pagdating po sa pagkain. Marami pong mga denomination or religions na very strict pagdating sa kanilang ini-intake. Halimbawa po, minor doctrine po ito, pero isa sa mga pinag-uusapang pagkain ay halimbawa tungkol sa dinuguan. Alam niyo po, maraming denomination ang hindi talaga kumakain ng dinuguan. Yung iba naman, hindi sila kumakain ng hipon or seafoods. Ibig sabihin, marami pong bawal sa kanila
na pagkain dahil ito po ang kanilang pinaniniwalaan, subalit ito ay minor doctrines lamang at hindi po dapat natin pinag-aawayan. Dito po sa atin, sa Alliance, wala pong bawal na pagkain. Kaya naman, kung mapapansin nyo, Alliance, medyo payat, no? Yung mga Alliance kasi walang bawal na pagkain sa atin. Alam nyo anong bawal sa atin? Mag-Sharon. O yun yung bawal po sa atin, ang Mag-Sharon. Pangalawa, yung end times. Lahat po tayo naniniwala doon sa pagtatapos ng sanlibutan. Ngayon, ang tanong lang sa atin, anong pagtatapos ba ang ating inaasahan? Pero mga kapatid, kahit anong pagtatapos ang ating pinaniniwalaan tungkol sa katapusan ng mundo, hindi po dito binabase ang ating kaligtasan, kundi sa ating Panginoong Hesukristo pa din. At ang pangatlo, yung tithing, pagbibigay ng ating ikapo. Maraming denomination ang hindi po naniniwala pagdating sa tithing dahil wala naman daw ito sa New Testament. Sa atin naman, tayo'y naniniwala sa tithing dahil hindi naman sinabi ng Panginoong Hesukristo na hindi na approve or valid ang tithing sa panahon nating ito. Alam niyo po, ang sabi ng mga theologian, minor doctrines should not be the reason for division. Itong mga minor doctrines po na ito, hindi po dapat ito yung dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano. Dahil ito ay minor doctrines lamang at hindi ito apektado sa ating kaligtasan. Ang mga minor doctrines po, katulad ng sabi natin, hindi po dapat natin pinag-aawayan. Kung tayo po ay gustong kumain ng dinuguan, edi kumain tayo ng dinuguan. Kung ayaw natin, huwag tayong kumain. Kung tayo man ay gustong magbigay ng ating tithes, magbigay tayo for the glory of God. Kung ayaw naman natin, nasa sa atin pa rin ito. Dahil ang mga minor doctrines ay hindi dahilan para tayo ay mag-away-away. Kasi nga ang sabi nila, minsan kasi sinasabi ng iba, "Uy, kumakain ka ng dinuguan, may impyerno ka." O yung iba naman, nagtatights ka, may impyerno ka. O kung hindi ka rin nagtatights, may impyerno ka din. Alam niyo po, sa kakadebate natin minsan tungkol sa minor doctrines, hindi natin namamalayan, tayo pala yung napupunta na sa impyerno dahil nakafocus po tayo sa minor doctrines, nakakalimutan natin yung tinatawag nating major doctrines. Ang major doctrines naman, ito naman po yung napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng tao. Ano-ano yung halimbawa ng major doctrines? Halimbawa, yung the Trinity. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay iisa na mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Pangalawa, yung salvation by faith alone in Jesus alone. Tayo po'y naniniwala na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo, hindi pa ito kompleto, pero ang pangatlo is yung the resurrection of Jesus Christ. Ngayon, ang tanong po sa atin sa umagang ito, tayo po ba ay naniniwalang si Kristo ay namatay at muling nabuhay? Amen. Kailangan po ba natin, ang tanong sa atin ngayon, naniniwala po ba tayo na si Kristo ay kayang bumuhay ng patay? Ang tanong sa atin ngayon, kailangan pa po ba natin ng pruweba or sapat na tayo'y naniniwala? Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, no proof needed. Tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ang araw na ito sa inyo. Alam namin na kung bakit kami nagising sa araw na ito ay dahil din lamang sa inyo. Nais naming ipagpasalamat, Panginoon, ang inyong sakripisyo sa amin, kung saan kaming lahat ay naririto ngayon at na-enjoy ang presensya ng bawat isa at maging ang inyong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso at ang aming isipan para sa pakikinig sa araw na ito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Base po sa ating pamagat sa araw na ito, kung atin po itong tatagalugin, ang ibig sabihin po niyan, hindi na po natin kailangan ng
pruweba. Ang tanong, hindi na ba talaga natin kailangan ng pruweba? Balikan natin yung tanong, dapat ba nating paniwalaan ang resurrection? Dapat ba tayong maniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay? At kung naniniwala tayo, kailangan pa ba natin ng patunay o hindi na? Alam niyo po, sa panahon kasi natin ngayon, halos lahat na ng tao sa mundo, ang kailangan lagi patunay. Bawat kilos kailangang may patunay. Kasi ang basihan po natin ng katotohanan sa mundong ito ngayon, masasabi lang nating totoo ang isang bagay kung atin itong mapapatunayan. Kumbaga sinasabi natin, bago natin sabihing totoo, makita muna bago maniwala. Katulad po ng pagmamahal. Maniniwala po ba tayo na mahal tayo ng isang tao kung wala naman siyang ginagawa? Kung wala naman siyang patunay? Siyempre, kung tayo'y mahal, dapat patunayan. Amen? Kung tayo'y mahal, dapat patunayan. Amen? Amen. Ganito lang po yan, kapatid. Katulad din po ng resurrection. Mahirap po talagang maniwala sa resurrection o muling pagkabuhay kung walang patunay. Para siyang, maniniwala po ba tayo na effective ang whitening kung yung mismong nagtitinda ay maitim? Tama po ba? Maniniwala po ba tayo na yung katabi natin ngayon, nagda-diet yan, kung hanggang ngayon ay, syempre, kayo na lang ang magdugtong, no? Maniniwala po ba tayo? For short, mga kapatid, maniniwala po ba tayo sa isang bagay na hindi naman natin nakita at hindi naman natin naranasan? That is why, isa sa pinakamagandang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa ating Diyos ay dahil ang ating Panginoon at ang ating Diyos, hindi tayo hinayaang mapahiya at ito'y Kanya mismong pinatunayan. In 1 Corinthians chapter 15, Jesus proves the resurrection to the disciples. Ang sabi niya, He was buried and He was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. He was seen by Peter, then by the 12. So ibig sabihin, nung namatay si Jesus Christ, nabuhay siya, nagpakita siya sa Core CMT. Ayun, joke lang. Sa CMT siya nagpakita, Core CMT. Pangalawa, Jesus proves resurrection to the apostles and the followers. After that, He was seen by more than 500 of His followers at one time. Hindi po ito pa isa-isa. At one time. Then He was seen by James and later by all the apostles. Pagkatapos po niya magpakita sa Core CMT, nagpakita naman siya sa General CMT at sa buong church. At ang pangatlo, Jesus proves resurrection after the ascension. Nung siya'y namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, after po noon, nagpakita po siya sa mga taong hindi siya nakita ng personal. Ibig sabihin, mga kapatid, kung pruweba lang ang ating hinahanap, the Lord has proven the resurrection to everyone. Tayo po kaya, naniniwala po ba tayo sa resurrection kahit hindi natin nakita si Lord? Let me answer this question. Kung nakita ba natin si Lord, naniniwala ba tayo kay Lord kahit hindi natin siya nakita? Let me answer this in a simple logic. Bakit kailangan tayong maniwala sa resurrection? Bakit tayo naniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay? Sino po dito ang gusto o naniniwalang mapupunta siya ng langit kapag siya'y namatay? Taas po ang kamay. O naniniwala siya, napupunta siya ng langit. Mga, bilang lang yun, parang mga 10 lang yung, okay, sige. O, let's assume natin na tayong lahat naniniwala at gusto nating mapunta ng langit kapag tayo'y namatay. Ang tanong sa atin, paano natin yun gagawin? Sa mga hindi naniniwala, paano natin gagawin yon? Lalakarin po ba natin? Aakyatin? Kung iisipin nga, konting lakad lang, hinihingal na tayo, no? So isang bagay na dapat nating makita, kapag bago tayo mapunta sa langit, kailangan muna nating mamatay. At bago tayo pumunta sa langit, kailangan po natin ulit muling mabuhay. Yun po yun, mga kapatid. Kaya kung tayo'y naniniwala na mapupunta sa langit, dapat tayong maniwala sa resurrection. Sa passage po na binasa natin kanina,
clearly na yung actions ni Thomas doon sa script na yon ay para siyang mananampalataya na naghahanap ng patunay or patotoo. Yung tipong, ganito po yan, tinanong ka ni Lord, for you, what is faith? Parang ganito po yung example kanina ni Thomas. For you, what is faith? Para sa akin, Lord, for me, faith is believing without seeing. That's the faith. But sometimes I need to see it so I will believe. Parang ganun po tayo minsan. Pag tinatanong tayo, do you believe in God? Naniniwala, nananampalataya ka ba kay Kristo? Nananampalataya ka ba na kayang baguhin ni Lord ang buhay mo? Yes, naniniwala ako pero minsan parang gusto kong makita eh. Yung, Lord, naniniwala ako na bukas makalawa, tutugunin niyo ang aking panalangin katulad ng ginagawa niyo sa nakaraan. Pero Lord, pwede po bang pasilip? Kasi gusto ko sanang makita kung ano yung sagot niyo eh. Para sure lang, Lord, pwede bang makita? Ganyan po ang buhay ng Kristiyano minsan. You know, in this passage, it's Sunday evening. Linggo ng gabi, nagpakita sa mga disciples si Jesus Christ. Pero, sad to say, wala si Thomas. Baka nasa SNR siya or baka nasa outing, kaya wala siya nung gabing yon. Kaya after nun, nung nagkita sila ng mga disciples, nakita ng mga disciples si Thomas, ang sabi nila kay Thomas, "Uy, Thomas, nakita namin si Lord, buhay na buhay." Anong sabi ni Thomas? "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahahawakan ang kanyang tagiliran." Alam niyo mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit kinailangang magpakita ni Kristo muna sa mga disipulo ay dahil mahirap ibahagi sa iba ang mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan. Tama? Okay. Have we been into a situation na sinabi natin sa isang tao, magtiwala ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon, pero tayo mismo hindi natin magawa at hindi natin mapanindigan yung sinasabi natin sa kanila. At dumating na po ba sa punto ng ating buhay na tayo mismo, hindi na natin mabigkas yung salitang manampalataya dahil tayo mismo halos ayaw na ring maniwala. Tayo'y nagdududa, mga kapatid. Kaya ito naman yung kagandahan sa ating Panginoon. Walang tanong na hindi sinagot ng Panginoon. Walang pagdududa na hindi nilinaw ng Panginoon. At walang bagay na hindi pinatunayan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya in verse 26, medyo lumiit na siya kasi marami. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon kasi nagtanong, ayaw maniwala ni Tomas eh. Nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Ang sabi ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Alam niyo mga kapatid, sa passage na ito, kung titignan natin, nirebuke ni Jesus si Tomas. Hindi dahil sa paghingi po niya ng pruweba. Alam niyo po, marami sa atin para ding si Tomas. Madalas, humihingi din tayo kay Lord ng proof. Lord, naniniwala ako sa inyo. Pero, patunayan niyo po para masigit pa akong maniwala. Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Patunayan niyo at maniniwala ako. Alam niyo, si Lord, hindi po siya nagagalit kung tayo'y humihingi ng sign. Hindi naman nagagalit si Lord kung nais natin ng clarification or maging malinaw lang ang isang bagay sa atin.
In John chapter 11, nung namatay si Lazarus, hulaan nyo kung sino ang kasama ni Kristo. Ang kasama ni Kristo ay ang mga disipulo at si Tomas. Ang sabi ni Kristo sa John chapter 11 verse 15, sabi niya, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon, sumampalataya kayo sa akin. Yung incident po na ito, alam ni Jesus na mamamatay si Lazarus at pwede niyang pigilan ang kamatayang ito. Pero isa sa dahilan bakit hindi siya nanatili doon at intentional na na-delay ang kanyang pagbabalik ay upang intentional na mamatay si Lazaro at maipakita niya sa lahat ng taong nandoon at maipakita niya sa mga disipulo kasama si Tomas na totoo ang muling pagkabuhay at kaya niyang bumuhay ng patay. At kung titignan po natin sa kwentong ito, nung binuhay ni Kristo si Lazaro, nandun kitang-kita ng dalawang mata ni Tomas ang pagkabuhay ni Lazaro. Kung babalikan po natin yung text kanina, masasabi natin, hindi galit si Lord nang humingi si Tomas ng clarification or pruweba na si Kristo nga ay buhay. Kaya siya ni-rebuke. Kundi dahil sa dami ng miracle na ginawa ni Jesus Christ for 3 years na ministry, 3 years na gumawa ng himala ang Panginoong Jesucristo, walang mintis, walang pagkakamali, at never napahiya ang mga disipulo, ay nakuha pa ring magduda ni Tomas. Subukin ang Panginoon. Mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ilang taon na po natin kilala ang ating Panginoon? Yung iba sa atin, 3 years, 5 years, 10 years, yung iba higit pa. At sa mga taong ito, napakaraming panahon that Jesus proves Himself to us. Pumagitna siya sa ating sitwasyon, pinrovide niya ang ating pangangailangan, tinulungan niya tayo sa lahat ng bagay, sinagot ang mga pagdududa at ang katanungan, pero hanggang ngayon, marami pa rin sa atin ang nakukuhang pagdudahan ang kakayanan ng Panginoon. Nakuha pa rin nating maging sigurista sa mga bagay. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Remember, maraming pagkakataon na tayo'y napunta sa isang sitwasyon na hindi maayos. Isang sitwasyon na ang tingin natin, imposible nang makaalis. But look at us now. We are here. We are enjoying our life. Tinulungan tayo ng Panginoon. Remember that despite of everything we are here, kumakain po tayo ng 3 beses sa isang araw. Nagkakape ng brewed coffee sa umaga. Nagkakape tayo sa Starbucks. Na-enjoy natin yung ating mga buhay. At patuloy tayong nakakagising sa bawat umaga, binibless ni Lord para magpatuloy, and yet sometimes we want Jesus to prove Himself. Isipin niyo po yan, sa kabila ng ginawa ng Panginoon, sa kabila ng Kanyang ipinakita sa atin lahat, kabutihan sa ating buhay, hanggang ngayon, gusto pa rin nating patunayan ni Lord kung totoo siya o kung kaya ba niyang gawin ang mga bagay na gusto natin. In verse 29, nung nakita na ni Tomas ang Panginoon, na siya'y muling nabuhay, ang sinabi ni Jesus Christ sa kanya, Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ang sabi ng Panginoon. Yung unang statement na ito ng Panginoong Jesucristo, para siyang nagtanong kay Pastor Ayan na, Pastor Ayan, naniniwala ka na ba sa akin dahil pinatunayan ko ulit sa iyo for 1,500 times sa araw na ito na kaya ko na ako'y totoo. Alam niyo mga kapatid, minsan, hindi na ito tungkol sa kung naniniwala ako o hindi. Dahil ang totoo,
nakita na natin ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang isang beses, kundi sa marami pang pagkakataon. Naniniwala tayo sa Panginoon o sa kakayanan ng Panginoon, pero minsan tungkol na lang ito sa ating pride at sa ating mga layaw. Minsan po kasi, may mga bagay tayong gustong makuha na hindi natin makuha, gustong mangyari na hindi na nangyayari. At kung maniniwala ba tayo sa Panginoon, nakadepende na ito ngayon kung ano yung sagot ni Lord sa atin. That is pride. Hindi na ito question about if we believe in Jesus or not. Kasi minsan, binabase natin kung maniniwala ba tayo, depende kung tutugunin ni Lord ang ating mga panalangin. But for sure, anuman ang ating maging reaksyon, humingi man tayo ng proof or hindi, remember that the Lord have already proven Himself to us araw-araw. Hindi lang sa mga panahong tayo'y may hinihiling, araw-araw ipinapakita at pinapatunayan ng Panginoon na siya ay totoo. Kung iisipin natin mga kapatid, pwede namang parang hindi na kailangang patulan ni Lord si Tomas. Hindi na kailangang patunayan ni Lord kay Tomas kung siya'y buhay o hindi buhay. Or kaya ba niyang buhayin ang kanyang sarili o hindi. Kung iisipin din po natin, hindi naman kailangang patunayan ni Lord kay Pastor Ayan na siya ay tapat at totoo. Na kayang gawin ni Lord ang lahat ng bagay, ang mga imposible para kay Pastor Ayan kapag siya'y nanampalataya. Bakit? Dahil nakita naman ito ng karamihan. Nakita naman na ito ng mga taga-Baliwag Alliance Church. Amen? Nakita na ng lahat ang kabutihan ng Diyos. Pero dahil si Lord, hindi naman siya parehas mag-isip sa atin, na despite sa ating pagdududa, sa araw-araw, ipinapakita ng Panginoon, pinaparamdam niya at pinapatunayan ng Panginoon sa atin na siya'y tapat at totoo sa kanyang salita. Ang tanong sa atin ngayon, tayo po ba ay naniniwala kay Kristo dahil sa kanyang mga ginawa sa nakaraan at sa kanyang gagawin sa hinaharap? O saka na lamang tayo maniniwala kapag meron tayong panibagong panalangin na kanyang tutugunin? Ang sabi ni Jesus Christ, "Blessed are those who believe without seeing me." Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Bakit sinabi ng Panginoon? Alam niyo po, sa panahon ni Jesus Christ, sa kanilang generation, marami ang na-bless. Bakit? Dahil nakita ng kanilang pisikal na mata ang Panginoong Hesukristo at marami sa kanila ang naniwala dahil nakita nila ang mga ginawa ng Panginoong Hesukristo. That is why they are blessed. While on the other hand, tayo na hindi saksi sa Panginoon, sabi ni Jesus Christ, "Blessed are you who believe without seeing me." Bakit? Ano yung blessing sa atin? Una, the peace within. Alam niyo po, isa sa mga advantage ng mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon ay yung kapanatagan ng kalooban. Lahat po tayo, we can experience hardship every day. Ang problema, bahagi ng buhay ng tao, pero ang kapayapaan ay para lamang sa mga taong nananampalataya at nagtitiwala. Amen? Amen. Pangalawang bagay, hindi lamang kapanatagan dito sa mundo, kundi ang katotohanang kahit hindi natin nasaksihan ang Panginoong Hesukristo, kasama tayo sa mga pinagpala na makasama ang Panginoon pagdating ng panahon. Isipin niyo po yan ha. Hindi nyo nakita ang Panginoon. Hindi natin nakita ang Panginoon. Pero dahil tayo'y nanampalataya at naniwala na siya'y namatay at muling nabuhay, kasama tayo sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw. Isang bagay na itinuturo sa atin sa istoryang ito, ang Panginoong Hesukristo ay totoo.
Totoo ang ating Panginoon. Bukod sa mga himalang ginawa niya, saksi tayo sa kung paano niya binago at patuloy na binabago ang ating buhay ngayon. Isa po yun sa magpapatunay na totoo ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ni Bryce Morgan, history has been filled with great men and women who accomplished incredible things, but none of them can compare with Jesus. Who else could turn water into wine? Who else could heal a boy who was miles and miles away? Who else could raise a lame man to his feet? Who else could give sight to a blind man? Who else could raise a man from the dead? Who else could come back to life after 3 days in the grave? Who else could and who else has? The answer is no one. Only Jesus. Mga kapatid, kung tayo man ay nasasaktan, huwag nating hahayaan ang ating sarili na magduda sa Panginoon. Kung tayo man ay napag-iiwanan, huwag nating hahayaan ang ating sarili na magduda sa Panginoon. Kung may mga bagay man na gusto natin na hindi mapasa atin, huwag nating hahayaan ang ating sarili na magduda sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi binabase sa current situation natin ang patunay kung meron bang Diyos o wala. Hindi po base sa ating nararanasan kung merong Diyos o wala, o kung totoo ba si Kristo o kaya ba tayong tulungan ni Kristo. Alam niyo po, hindi natin kailangan ng patunay. No proof needed. Hindi dahil sa hindi kailangang patunayan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Of course, we need proof. That's why we are here. Naniniwala tayo kay Kristo dahil merong pruweba. Ang ibig sabihin, no proof needed, hindi po natin kailangan ng humingi pa ng mga panibagong patunay na, Lord, ipakita niyo po sa akin ulit ngayon at ako'y maniniwala. No, because it has been proven. Sa dami ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin, ito po'y patunay na totoo ang ating Panginoon. No proof needed. Pero, kung nais pa po natin ng pruweba, ang sabi po sa susunod na verse, marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat. Ibig sabihin, ginawa, pero hindi na isinulat, mga pruweba na si Kristo ay anak ng Diyos. Pero, kung hindi pa rin po sapat sa atin yan, sa chapter 21, sinabi, at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat daw lahat, sa palagay ni Juan, hindi kakasya sa buong daigdig ang maaklat na sinulat para sa Panginoon. Let me end this with an end point. Meron pong 3 tao na namatay at lahat po sila naglalakad. Hinahanap ang daan papuntang langit. Nung sila'y nasa dulo ng kanilang paglalakad, nahati ang daan sa 3. At bawat daanan, merong tao. Sa unang daanan, nandun si Muhammad. Sa pangalawang daanan, nandun si Buddha. At sa pangatlong daanan, nandun ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong sa atin, mga kapatid, sa umagang ito, kung isa tayo doon sa mga namatay, kanino tayo magtatanong ng daan papuntang langit? Kay Buddha ba na namatay at nanatiling patay? Kay Muhammad ba na namatay at hindi na nabuhay? O kay Kristo na namatay para sa atin at muling nabuhay para sa atin? Again, mga kapatid, no proof needed. It has been proven. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo pong pagpapaunawa sa amin. Alam po namin for so long, humihingi kami sa inyo
ng mga patunay, mga signs na kinakailangan namin upang kami ay maniwala. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil sa tagal ng aming ipinamuhay dito sa mundo, yung buhay namin mismo ay isang patunay na kayo nga ay buhay. Sa inyo po namin ipinagpapasalamat ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating hymn of response. Atin pong awitin ang Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day, I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then I stand, gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Maaari na po tayong makaupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin muna natin yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. Maganda po pala na madaling araw ang worship service. Ang dami natin ngayon. Pwede na siguro ito na sa mga susunod na Sunday. Puro madaling araw na lang tayo para meron ding libreng
agahan. Tayo po idadako sa ating communion ngayon at magkakaroon lang tayo ng kaunting pagbabago dun sa ating pong communion. Nais ko lamang po munang tawagin dito sa harapan ang magiging katuwang para po sa pag-administer ng ating communion. Si Pastor Ayan, ang ating resident pastor. Tatawagin ni Pastor Ayan yung mga kasama natin dito. Si Brother Ronald pong ating elder, tsaka si Brother Jess, ang ating pong mga deacons, Brother Charlie, Brother Malik, Brother Wilson, Brother Reggie. At ngayong umaga po na ito sa ating pong communion ay ating pong inaalaala yung ginawa ng Panginoong Hesus ng gabi bago siya ipagkanulo. At ito ay very special event dahil nung mga panahon na yon, ito rin din yung panahon na alam na ng Panginoong Hesus na siya ay nalalapit na dun sa kanyang pagpako sa krus ng Kalbaryo. At dahil ito ay isa sa mga ginagawa at ito ay naging bahagi na ng ating pong monthly celebration, ang communion na ito, mahalaga rin na unawain din naman natin ang paalala doon sa sino mga pwedeng tumanggap. Ang una sa lahat, kung tayo po ay nagpasyang magpasakop na sa Panginoon sa pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, maaari po natin itong tayo ay makisalo. Pangalawa, kung tayo po ay nasa tamang edad, yung 13 years old pataas, ay maaari din po tayong makisalo. At ang pangatlo, yung paalala sa atin mula sa unang Korinto 11. Ang sino man na tumatanggap nito ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon ay nagkakasala. Ganon din naman kung tayo ay mayroong pang kinikimkim na kasalanan, ito ay napakahalagang tayo lumapit sa Panginoon upang tayo ay patawarin, upang sa ating pagtanggap ng mga sumisimbolo sa kanyang katawan, ganon din ay magiging katanggap-tanggap tayo. Ang Panginoong Hesus nung gabing bago siya ipagkanalo, siya ay duwampot ng tinapay. At ang pinagpasalamat niya ito at kanyang sinabing, ito ang aking katawan na iniaalay ko sa inyo. Ang nais ibigay ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Ito yung pag-ibig na hindi kayang palitan ng salapi o anumang bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Ganon din naman ang dugo na sinasabi niyang, ito ang aking dugo na iniaalay ko sa inyo. Ipinapakita ng Panginoong Hesus na sa pagitan ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay kanyang patatawarin. Ngunit kailangan nating magpakumbaba sa kanya at humiling ng kapatawaran. Ito po ang sinisimbolo nito. Kaya ngayong araw na ito, sa diwa ng pagmamahal mula sa Diyos at ganoon din sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Itong dalawang elementong ito rin naman ang ibabahagi natin sa ating katabi ngayon. Ngayong umagang ito, ang ating communion ay magiging mahalaga dahil sa inyong katabi. Ang sino man po sa atin na nais makisalo sa ating pong communion ngayon, ay aking pong hinihilingan na kumuha at pagkatapos sabay-sabay natin itong tatanggapin. Tayo po muna ay umuko, tayo ay manalangin. At ating hilingan si Brother Jess ang napangunahan tayo sa panalangin ng pasasalamat at paghiling ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Napakadakila, O Diyos, ang inyong pag-ibig. Sa lahat ng araw ng aming mga buhay, nakita po namin ang aming kahinaan, nakita po namin ang aming karumihan na hindi kami nababagay para sa inyo. Ang oras na ito, Panginoon, ay nais naming ihingi sa inyo ng kapatawaran. Ang lahat ng aming mga pag-agam-agam, pagdududa, at mga kasalanang hindi namin dapat gawin, pero nagagawa po namin ito. Patawarin po ninyo kami, Ama.
nais namin maging malinis sa inyong harapan sapagkat kayo ay isang Diyos na banal na hindi kami karapat-dapat sa inyo. Dahil po sa pag-ibig na ipinagkaloob nyo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak, sa pamamagitan din ng aming pananampalataya, ng tunay na pagsuko sa inyo, pag-surrender ng aming mga kasalanan, kami inyong pinatawad at tinanggap. Ang oras na ito, nais namin Ama na makamtam ang inyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Dumadalangin kami Ama ngayon, pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Muli, ito po ay paanyaya sa sino man sa atin na nais makisalo sa ating pong communion ngayon. At sa pagkuha po ninyo, napakahalaga na ibibigay natin ito sa ating katabi at kasama natin sila sa panalangin ngayong umaga. Ating pong inilingan ang ating pong mga kasamahan dito sa harapan na magtulong-tulong sa pagdistribute ng mga elemento.
Mayroon pa pong sumisignal sa likod. Parang mawawalan daw sila. Baka hindi sila maisama. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, di pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Minsan pa, kung mayroon lang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ang ating pong tatanggapin ngayon ay sumisimbolo sa pag-ibig na nagmula sa ating Panginoon. Para sa umagang ito, aking pong hinihilingan ang hawak natin na sumisimbolo sa pag-ibig na ito ay hindi natin kakainin, bagkus ibibigay natin sa isang tao na marahil katabi natin ngayon na nais natin ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Maaari niyo po ito ibigay sa inyong katabi ngayon. At sa pangalan ng Panginoong Hesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, ang sumisimbolo sa pag-ibig na walang hanggan, sabay-sabay po natin itong tanggapin. Ang ating pong hawak ay sumisimbolo sa kanyang walang hanggang kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan noon, ngayon, at bukas. At dahil ito ay kapatawaran ng ating kasalanan, kagalakan ng ating puso na ito ay tanggapin ng personal. Sabay-sabay po nating tanggapin ang hawak natin na sumisimbolo sa kanyang pagpapatawad ng kasalanan. Bago po tayo manalangin, akin pong hinihilingan at ipag-pray natin yung ating katabi. Ano man ang dinadala sa atin ni Lord para sa ating katabi ngayon, ipag-pray po natin siya. At sabay-sabay po tayo manalangin, ipag-pray natin ang bawat isa. Ganon din kami dito sa harapan ay magpanalanginan. Ating pong yakapin ang ating katabi or i-lay hands at tayo po ay manalangin sabay-sabay. Panginoon, ang araw na ito ay aming ipinagpapasalamat dahil alam namin kami ay isang pamilya, isang katawan. At dahil sa inyo pong muling pagkabuhay, nagkaroon ng mas malalim na kahulugan na darating ang araw, kami, Panginoon, ay magsasama-sama sa buhay na walang hanggan. Dahil sa inyo pong resurrection, we can be assured of sometime in the future, we will be together with our resurrected bodies, glorified bodies before you. At ito po yung aming inaasahan. We are looking forward doon sa event na ito na kami bilang isang katawan, one family, will be together in worship. Maraming salamat po sa aming kapatid na nandito sa aming katabi ngayon, aming pong mga pamilya
Nagpapasalamat kami dahil ito yung pagkakataon ng ganito ring oras o marahil ganitong sitwasyon nung kayo ay nabuhay na mag-uli, aming sinasariwa. Yung kagandahan sa aming kalooban, sa aming pag-iisip, na kung paano kayo nabuhay na mag-uli, nagkaroon ng pag-asa ang lahat ng mga nalulungkot, ganun din naman ay aming makakamtan ang pag-asa na nagmumula sa inyong muling pagkabuhay. Sa sino man sa amin ngayon, marahil nararamdaman na kami ay wala ng halaga. We have been ignored, we have been isolated. For those who felt that they are rejected, Lord, we pray that through yung communion na ginawa namin ngayon bilang isang katawan, one family, we feel that we belong in this place. Maramdaman namin, maranasan namin na dahil sa inyo pong resurrection, kami naging bahagi ng isang katawan at lahat kami ay mahalaga sa inyong harapan. Pagpalain po ninyo ang Baliwag Alliance Church, pagpalain ninyo ang bawat isang naririto na nagsusumikap upang ang inyong gawain ay magpatuloy. Ganon din, Panginoon, magsumikap upang kami ay maging pagpapala sa isa't isa. Aming inihiling ang inyong pag-iingat at pagbabasbas sa bawat isa ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po, makakaupo na po tayo. Maraming salamat po, Doc ID. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob ng ating tithes and offering. At ngayong umaga din po, gusto ko po kayong i-encourage. Una, na mag-sign up po ng membership form sa lahat ng mga hindi pa nagpapa-update ng kanilang membership. Sa lahat po na hindi pa nagpapa-update, maaari lang pong lumapit kay Ma'am Roan para po ma-update po natin yung listahan natin bilang kayo po ang isa sa mga miyembro ng Baliwag Alliance Church. Pangalawa, kung hindi pa po kayo miyembro ng Baliwag Alliance Church, ini-encourage ko po na kung kayo po ay desidido na dito mag-commit, dito magsimba, maaari lang po kayong lumapit kay Ma'am Roan, siya po yung kulot na girl na nakaputi para po maging miyembro po kayo ng Baliwag Alliance Church. So bakit ko po kayo ini-invite na mag-update at magpa-member? Isa po sa mga perks o yung mga magagandang bagay na kung saan kasama ng membership form natin, hindi lang po magkakaroon kayo ng mga kapatid sa pananampalataya, pero kapag dumating po yung pagkakataon, huwag naman po sana, na meron pong, hindi kasi darating din po tayo doon, lahat po tayo magkakasakit, mamatayan, o ano man pong emergency sa ating kalusugan o sa ating family, tayo po ay makakatanggap ng benevolent na tulong galing sa church. Ito po yung kapag may namatayan po, may makukuha po kayo sa church. Kapag mayroon po na ospital, meron din po kayo makukuha sa church. Ito po ay exclusive lang para sa mga miyembro ng Baliwag Alliance Church. Kaya saan ka ba? Pag-member ka na. So, ang ating tower box po ay nandito. Kasama po ang ating benevolent offering. At kung ready na po kayong magkaloob, maaari na po kayong tumayo at magbigay habang tumutugtog po ang music team. Give and it will come back to you. Real measure, press down, shake it together and running over. Give and it will come back to you.
request ko ang lahat na tumayo para po sa pag-awit ng ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Aming Ama na pinagmulan po ng lahat ng meron kami. Salamat po sa buhay, salamat po sa mga talento, salamat po sa mga pagpapala, salamat po sa mga trabaho, salamat po sa mga ginawa niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa sakripisyo niyo sa krus na palagi po namin inaalala. Especially today, Panginoon. Inaalala din po namin ang inyong resurrection. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo po ito sa amin. Kaya hindi po namin makontain ang aming pasasalamat. Kung maaari lang po i-offer din po namin ang buhay namin sa inyo. Yung mga talents namin sa inyo. Yung mga resources namin para sa inyo. At nawa, Panginoon, tanggapin niyo po ito. At nawa ito po ay magbigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Panginoon, sa aming pagkakaloob ng aming mga tithes and offering, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming kinabukasan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo na kayo po ang Panginoon na siyang nagpo-provide ng aming pang-araw-araw. Nakatanggap kami, kaya kami ay may kakayanan na magbalik sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ang lahat ng aming mga tithes and offering ay magamit sa inyong tahanan, sa mga ministries ng church, sa loob at sa labas ng church, Panginoon. And we pray na habang kami po ay nagiging tapat sa pagkakaloob, kayo rin po ay maging tapat upang kayo po ang mag-sustain, mag-supply ng needs namin all throughout our lives. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ngayon po ay April 5, 2026. Tayo po ay merong 134 plus 1 na adults. At meron tayong 16 na kids, a total of 151. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Maraming nagising, maraming naligo ng maaga. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat din sa araw na nakakatuwang pagmasdan. Ngayon po, requesting po ang lahat ng may mga announcement na kung maaari lang po ay pumunta dito sa harap. Recognize po natin si Brother Junjun. Yay! Magpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan po ang bawat isang kabataan na dumalo po sa ating prayer day. At ito po ay gaganapin po dito po sa ating simbahan sa Thursday, April 9, 5 p.m. po. Sama-sama po tayong magpalakasan at manalangin para po sa isa't isa. Again po, prayer day po sa Thursday po, April 9, 5 p.m. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Jun. Sir Ronel Abilitada po. Sa panahon ngayon na mahal ang gasolina, mahal ang bilihin, ang tanong ay, saan aabot ang 1.5 mo? Para sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan ng Baliwag Alliance Church, ako personal kung napuntahan ng isang lugar kung saan pwedeng magdaos ang joint fellowship ng kalalakihan at ng kababaihan, ito ay sa Marmans Villas and Resorts sa Morong, Bataan. Ang 1.5 mo mula dito sa church ay dadalhin ka ng sasakyan papunta sa lugar kung saan ang isang tema
para bang ang tema ay, ano ba yung tema na yun? Para bang Mediterranean ang dating. Ano po? Para kang nakapunta sa Spain at overlooking ang beach. Totoo po yan. At may enjoy natin ng isang napakasarap na pakiramdam sa isang beach. Minsan lamang po ito magaganap sa isang taon at marahil sa susunod na taon ay hindi natin alam ang sitwasyon. Pero ang 1.5 mo, kapatid, siguradong mabubusog ka. All in na po ang 1,500 para sa ating mga kababaihan at mga kalalakihan. Isang magandang lugar na ating pwedeng puntahan. Ang pagkain ay nandoon na, libre na. Ang sasakyan ay libre na. At ang pinakamahalaga, yung fellowship natin na gaganapin natin sa ibang lugar. Huwag po natin kakalimutan ng ating tagapagsalita din ay si Pastor Francis De Jesus na noon pa pinaghandaan niya ang mensahe para sa atin. Saan darating at saan mapupunta ang 1.5 mo? Sa Morong Bataan. Mamaya po pagkatapos ng church, magpalista na po tayo po sa ating mga presidents ng auxiliaries. Magandang umaga po at maraming salamat. Handa na ba kayo? Tara! Tara na, sa BAC Family Day 2026. Kaya tara na sa Kahayahay Private Resort. Sa Family Day, April 25, kaya tara na! Tara na! Si Brother Aga po, meron pong karagdagang announcement. Yan po. Tara na po sa Family Day 2025 na gaganapin po. Kailan po? April 25, 2020. 2026. So, ito po ay gaganapin sa Kahayahay Resort. So, pagdating nyo po doon, hahayahay po ang inyong mga buhay. Kaya po sumama na po kayo. Kung sabi po ni Sir Ronel, ang 1.5 nyo ay makakarating sa Morong. Dito naman po, ang 30 pesos ng mga bata, 7 to 12 years old, at ang 50 pesos ng 13 years old, makakalangoy na po kayo at hahayahay po ang inyong mga buhay. Kaya po, sumama na po kayo sa BAC Family Day 2026 at kung kayo po ay makakapagbayad na po today, again po, 7 to 12 years old, 30 pesos, and yung the rest po
ay 50 pesos. Pwede po kayong magbayad sa inyong mga president. Sa kabataan po, si Ate Bianca. Sa kababaihan po, si Tita Irene. And sa kalalakihan po, si Kuya Reggie. At ito po ay exclusive lang po sa church members and regular attendees. Kaya, tara na sa BAC Family Day. Meron pa po bang nais magpaabot na announcements? Going once, going twice. Muli po, iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kabataan sa April 9. Mga kabataan po, kasama po ang mga young pro. Sa April 9, sa ating prayer day. First time po mangyayari ito, kaya I hope and pray na makasama po namin kayo. At hindi po galit si Junjun kanina nag-announcement lang. Medyo maaga lang po yung gising niya. Para po sa ating closing prayer and benediction, Pastor Ian Fuentes po. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Kasama po ng ating Family Day ay ang ating pong baptism. At pagkatapos po nitong ating service, pagkatapos po natin kumain ng lugaw at magkape, meron po tayong baptismal class sa pastoral office. Ganyan din po, nais po namin humingi ng prayer sa inyo dahil bukas rin po ay ang teachers ng Balka ay meron pong outing sa Bataan din. Pasama po kami sa prayer. And also tomorrow, sila Sister Grace, sila Pastor ID at Gio Bryce ay pupunta rin po ng Mindanao. Sama po natin sila sa prayer. And then, ako naman po ay uuwi rin ng Mindanao ngayong Huwebes pagbalik namin ng Bataan. Pakisama po kaming lahat sa prayer. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sa muli, o aming Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat sa sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo na siyang dahilan kung bakit kailangan pang maranasan ang paghihirap pagdating ng panahon. Maraming salamat sa kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo. Hindi na po namin kailangang pang mamatay ng habang buhay. At maraming salamat sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo kung saan mararanasan namin ang buhay na walang hanggan kasama kayo na aming Diyos na pinaniniwalaan. Patuloy niyo po kaming pagpalain na kami maging pagpapala sa lahat po ng aming makakasalumuha sa araw na ito at sa linggong magdadaan. Ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat.